We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 183. Today, we are going to continue our discussion in our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled 12 Timeless Principles of Grace, Part 2. Tulad ng nabanggit ko na po sa inyo nung una, we will discuss one principle at the time and combined it with life application. We are going to continue our discussion, but first, let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. There is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. For in your presence, there is so much joy and rejoicing. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you for these beautiful people who came here today to honor you. And equally, thank you for the beautiful people who are watching this broadcast and joining us via online. Thank you so much for your presence is truly wonderful. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done, all by your grace, for your glory, we pray in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Last week, we talked about the first timeless principle of grace. Today, we are going to add one more principle, the second principle of grace. But before we do that, let me just refresh your memory on the first principle. You can see this on your screen. Principle number 1, rest in Christ's finished work. We need to add one more today, and we will discuss this. And of course, as we always do at the end, we'll do the life application. Principle number 2, live from your true identity in Christ. I want to say this again. Live from your true identity in Christ. Sa wikang Pilipino, mamuhay ayon sa iyong tunay na pagkakakilanlan kay Kristo. Dapat alam natin ang ating tunay na pagkakakilanlan. At mula sa posisyon na alam mo yung identity mo, from that position, you begin to live from your true identity in Christ. Live from your true identity in Christ, not for the fleeting approval of others. In Christ, you are accepted and complete through His finished work. You don't need to strive for validation because His grace defines your worth. Ang tunay na halaga ng bawat isa sa atin ay hindi po nanggagaling sa opinyon ng mga tao patungkol sa atin. Wala tayong control sa kanilang kaisipan. Wala tayong control sa opinyon. Maaring magugustuhan ninyo, mas madalas ang hindi. Pero anuman ang sabihin ng mga tao tungkol sa atin, ang hindi po ito ang tunay na definition and worth ng ating pagkatao. Sapagkat ang tunay na halaga ng ating pagkatao ay nasusukat kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Tinitignan tayo ng Diyos mula sa pananaw na tayo ay na kay Kristo. Kaya napakahalaga po na alam mo na ikaw ay na kay Kristo. One of the most important series we have had from this pulpit is the series of In Christ Realities. Do you still remember that? Nagkaroon tayo ng mahabang series ng pag-aaral. In fact, 20-part series po yun
20 bahagi ng series, pinag-aralan po natin yung in Christ realities. Now, some of you remember, but many of you, seemingly, you have forgotten. Parang nakalimutan nyo na, sapagkat pumasok lang ang bagong taon, marami na yata kayong nakalimutan. Sana wag nyong kalimutan ang malaking katotohanan kung sino tayo kay Kristo. Now, let me refresh your memory in case you have forgotten. This is the best time to remember. I told you that in Christ, I am perfectly loved by God. I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. I am a child of God. I am a new person inside. I am blessed and highly favored. I am charito. I am rich and godly. I am healed and healthy. Furthermore, we also learn that in Christ, I am anointed to serve. I am an ambassador of Christ. I am divinely protected. I am inseparable from God. I am redeemed from the curse. I am God's new habitation. I am complete. Also, we learn in this series, in Christ, I reign in life. I have eternal life. I have the mind of Christ. I have the love of God. And finally, in the series, we learn that in Christ, I have the fruit of the Spirit and many, many more. Hindi pa po tapos ang series na yan. It is an ongoing. Darating ang panahon, ipagpapatuloy po natin yan at duduktungan pa po natin ng maraming mga katotohanan na itinuturo ng Biblia kung sino tayo kay Kristo. Kaya mahalagang kilala mo kung sino ka sa harap ng Diyos dahil ikaw ay na kay Kristo. Why we say so? Because principle number 2 tells us, live from your true identity in Christ. Today, I want to share with you 3 life application on how we can live by this. Paano natin maipapamuhay ang katotohanang alam natin ang ating tunay na identity ay tayo ay na kay Kristo. Life application. I want to share with you 3 life applications. Number 1, speak affirmations over yourself. Write it down. Speak affirmations over yourself. Speak affirmation over yourself, rooted in God's word and His grace. Declare who you are in Christ. Loved, accepted, complete, because His finished work defines your identity and worth. Ilagay sa isip, mga kabiyaya, ang tunay mong halaga ay kung sino ka sa harap ng Diyos. Ang tunay na halaga ng anumang bagay ay hindi kung magkano mo gusto ibenta. Ang tunay na halaga ng isang bagay ay kung magkano ito gustong bilhin ng taong bibili. Kahit gusto mong ibenta yan ng 1,000,000, kung walang gustong bumili ng 1,000,000 sa bagay na gusto mong ibenta, wala hong halagang 1,000,000 ang gusto mong ibenta. Pero kapag may taong lumapit at nagsabi, bibilhin ko yan ng 2,000,000, 3,000,000, 10,000,000, nagbibiding ang tao dahil gustong bilhin ang isang bagay at ang mananalo ay ang
pinakamataas na bid. Mga kapatid, gusto mong malaman ang tunay mong halaga, kinakailangan mo itong makita kung anong halaga ang ibinayad ng Diyos para ikaw ay matubos. Ibinayad ng Diyos ang buhay ng kanyang buktong na anak upang tayo tubusin sa krus ng Kalbaryo. Yan ang tunay mong halaga. Huwag mong ibaba ang iyong sarili. Huwag mong gawing katawa-tawa ang iyong sarili. Huwag mong ilugmok ang sarili mo sa busabos ng kasalanan sapagkat ikaw ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Can you say amen? Don't call yourself weak when Christ has made you strong. Don't say you can't do it when Christ enables you to do all things. Speak over yourself what God declares about you in Christ. Ano ba ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo? Ano ang iyong halaga? Sino ka sa harap ng Diyos? Dito ka magsimula. Mamuhay ka mula sa punto de vista, kilala mo ang iyong sarili kung sino ka sa harap ng Diyos. Also, we learn in this community that you are what the Bible says you are. You have what the Bible says you have, and you can do what the Bible says you can do. And we learn that. Therefore, we confess, I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have, and I can do what the Bible says I can do. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Huwag mong ibaba ang iyong sarili. Huwag mong tignan ang iyong sarili sa pananaw ng ibang tao o sa maliit na pananaw ng mga taong hindi naniniwala sa iyo. Dahil kung may mga taong hindi naniniwala sa iyo, ang Diyos ay naniniwala sa iyo. Kaya kasinagip ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil naniniwala ang Diyos sa iyo. Say amen. Joel chapter 3 verse 10. Let the weak say, I cannot hear you from where I am standing. Let the weak say, so you are not weak. Don't call yourself weak. You are not weak. God is not seeing you weak. You are strong. Sapagkat ikaw ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Maaring ang unang bahagi ng kwento tila hindi maganda dahil ang tao'y bumagsak. Pero ang tunay na kwento ay hindi sa una nakikita kung paano nagtapos ang kwento. Ang tao'y bumagsak pero sinagip tayo ng biyaya ng Diyos. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamagitan ni Kristo tayo matubos at mabalik tayo sa ating kalagayan. Tayo'y minamahal ng Diyos. Can you say amen? 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. The Apostle Paul writes, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Furthermore, he said, that is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, insults, hardship, in persecutions and difficulties. Tell me why. Paul, please tell me why. Because for when I am weak, then I am strong. Kailan tumitingkad ang magandang bituin kapag madilim ang gabi? Kailan po nagiging kahanga-hanga ang biyaya ng Diyos kapag nakita natin ang ating kahinaan at ang ating kahinaan ay ang kalakasan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Shout amen. Shout amen. When I am weak, then I am. So you are no longer weak because you came to the end of yourself. And now from the end of your salvation, and by the grace of God, you are now strong. Can you say amen? Philippians chapter 4 verse 13. The Apostle Paul writes, I can do all things through Christ who strengthens me. Do you believe that? Can you say amen to that?
Palakpakan muna natin si Lord. Praise God. When God saw darkness, He spoke light, and light came. When Jesus saw sickness, He spoke healing. When He saw death, He spoke life. Likewise, when we see the impossible, speak miracles, then miracles will surely happen. Remember, it only happens to those who believe. Kapag nakikita mo na parang imposible, huwag kang mapanghinaan ng loob. Tumayo ka, ikwadrado mong yung balikat, harapin mo ang malaking bundok ng hamon ng taong ito at sabihin mo, when you face the mountain, shout! Again, when you face a great mountain, what do we do? Shout! Louder, shout! That is what we do. We shout, grace! Grace to eat! Pag hinarap natin ang mga malalaking hamon, huwag tayong maduwag, huwag tayong umurong, huwag tayong tumakbong palayo. Harapin lang natin at sabihin natin, biyaya, 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 dahil mas malaki ang biyaya ng Diyos sa anumang hamon ng buhay. Grace, grace to it. For we believe grace is greater than all. That is what we believe. You believe in your heart, you confess with your mouth. Kailangan kung ano ang nasa puso, bigkasin ang bibig. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Speak life because you believe in life. Naniniwala ka sa buhay, bigkasin mo ang buhay. Naniniwala ka sa kalusugan, bigkasin mo ang kalusugan. Naniniwala ka sa pag-unlad, pabor at kasaganan, bigkasin mo. Sapagkat ang puso naniniwala, ang bibig ay nagsasalita. Proverbs 18:21 affirms this fact. Death and light are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ang buhay at kamatayan ay nasa bibig, nasa dulo ng dila ng tao. When you speak death, death will surely come. When you speak light, light will surely come. Why we say so? Your words have power. Align them with the truth of who you are in Christ and watch them manifest as you affirm them in your life. Kapag in-affirm mo ang katotohanan, kung sino ka sa harap ng Diyos dahil ikaw ay na kay Kristo, mamamangha ka na yung pinaniniwalaan mo sa puso, binibigkas ng iyong bibig, ay makikita ng iyong mata sapagkat pinaparangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Can you shout amen? Palakpakan si Lord. Praise God. Number 1 life application, speak affirmations over yourself. Number 2, refuse comparisons as you are a unique child of God. This is very powerful application. I want to say this again. Refuse comparisons as you are a unique child of God. Refuse comparisons, for God created you uniquely and loves you completely. Rest in His grace, knowing your worth is defined by His love, not by measuring yourself against others. Ang tunay mong halaga ay makikita mo sa pag-ibig na iginawad ng Diyos sa iyo. Mantak mo. Ang ibinayad sa iyo, ibinayad sa atin para matubos tayo ay ang buhay ng bugtong na anak ng Diyos. Meron pa bang mas mahalaga pa dito? Wala na. Sa makatwid, tinitignan ka ng Diyos sa ganitong halaga. Ang sirain mo ang iyong sarili at maling nanaw ay insulto sa Diyos na lumikha sa iyo at insulto kay Kristong tumubos sa iyo. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Hindi ka nilikha ng Diyos para sa busabos ng kasalanan.
Hindi ka nilikha ng Diyos para maglublob sa pusali ng kasalanan. Nilikha ka ng Diyos para magkaroon ng fellowship, para magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Nga lang tinangay tayo ng kasalanan palayo sa Diyos. Pero hindi ho nagpabaya ang Diyos. Pagbagsak pa lang ng tao, ipinangako na agad ng Diyos ang pangako ng binhi ng babae na ipapanganak nung unang Pasko at mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Nang pakay ng kanyang ipinarito ay para tubusin tayo at ibalik tayo sa Diyos na lumikha sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Shout amen! Psalms 139 verse 13 to 14. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Huwag kang pintasero. Huwag kang pintasera. Talagang sinadya ng Diyos na hindi tayo pare-parehas. Hindi ho tayo pare-parehas. Hindi pare-parehas ang kulay. Hindi pare-parehas ang hubog, hugis, lapad, nipis, taas, baba. Hindi pare-parehas. Sapagkat there is beauty in variety. Kahit anong ganda, kung pare-parehas, hindi na rin maganda. Kaya lang naman ho gumanda, sapagkat mayroong pagkakaiba. Ang pagkakaiba po ay hindi larawan ng kapangitan. Hindi dahil mas maitim kaysa sa iyo o mas maputi kaysa sa iyo o ibang hugis kaysa sa iyo ay mas maganda ka o mas maganda siya. Ang totoo, parehas kayo maganda sapagkat nilikha kayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Say amen. While the world says beauty is in the eye of the beholder, true beauty is found in the eyes of the Creator, who sees your worth and purpose beyond outward appearances. Ang tunay na ganda ay hindi ho ang mundo ang nagsasabi. Kaya pilit po nating inaabot ang pamantayan ng mundo para magmukha tayong maganda sa paningin ng mundo. Mga kapatid, palagi tayong maganda sa paningin ng Diyos sapagkat tayo'y nilikha sa kanyang wangis at tayo po'y tinubos ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Amen. Never compare yourself to others. I want to say this again. Never compare yourself to others. It diminishes the unique masterpiece God created in you. Celebrate your unique worth as His carefully crafted creation. Talagang iba-iba ang pagkakalikha ng Diyos ani. Sapagkat ang Diyos ay genius. At ang pagkakalikha ng Diyos sa atin, iba-iba, pero lahat maganda. Can you say amen? Your unique fingerprints are a reminder of God's intentional design. You are a one-of-a-kind creation, reflecting His grace and purpose in your life. Listen now. 8 billion ang populasyon ng buong mundo. 8 billion. Wala pong taong parehas ang fingerprints. Anong sinasabi sa inyo ng katotohanan na yan? Sobrang talino ng Diyos. Hindi siya naubusan ng design. Isipin mo, 8 billion ng tao, ang fingerprints, walang parehas. Sa makatwid, napaka-genius ng Diyos. Hindi nauubusan ng content. Di tulad ng mga vloggers. Nauubusan ng content. Nauubusan ng design. Sapagkat limitado ang isip
Hindi ang Diyos. Walang hanggan ang Diyos. Walang hanggan ang kanyang talino. Walang hanggan ang kanyang galing. Shout amen. Listen, no two fingerprints are alike. Fingerprints are formed through a combination of genetic factors and environmental influences during fetal development. Even identical twins who share the same DNA have distinct fingerprints. Amazing! Kahit kambal, magkaiba ang fingerprints. Now listen, aside from fingerprints, irises in the eyes are also unique in each individual. Listen to this. The iris, the colored part of the eye surrounding the pupil, has a complex pattern of ridges and colors formed during fetal development. Even identical twins have distinct iris patterns, making them reliable tool for biometric identification. Magkakaiba ang fingerprints. Magkakaiba po ang irises ng mga tao. Anong sinasabi sa inyo ng impormasyong naririnig nyo? You are unique. You are special. Sabihin mo sa iyong katabi, you are special. Yung iba sa inyo, nagsasalita, walang kausap. Ulitin mo. Sabihin mo sa katabi mo, you are special. Sinong naniniwala na you are special? Taas ang kamay. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. We are not only unique in how God created us, but also in the work He has assigned for us to do in this life. Meron dinisenyo ang Diyos na gawain para sa iyo. You will never be happy until you find your work. Maniwala kayo, hindi ho perang magpapasaya sa tao. Kahit nasa iyo na ang pera ng buong mundo, pag hindi mo nagawa yung pinagagawa lang ng Diyos sa iyo, you'll never be happy. Kasi ang tunay na fulfillment is to find what God has called you to do in this life. Do it with all your heart. Finish it well. Then you will be very happy because one day you will stand before the great Creator and you can even say from your heart, well done. I have finished my work. I have completed my work. I have finished my race. And the Lord will say to you, well done, you good and faithful servant. Can you say amen? Amen. Galatians chapter 6 verse 4 to 5. The Apostle Paul writes, each one should test his own actions. Then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else. For each one should carry his own load. You have your own load. Kumbaga, mayroon talagang pinagagawa sa iyo. Huwag mong pakialaman yung pinagagawa sa iba. At huwag mo ring gayahin yung ginagawa ng iba. Alamin mo, bakit ka nasa mundo na ito? Anong pinagagawa sa iyo ng Diyos? At gawin mo ng buong puso. Tapusin mo ang iyong takbuhin. Tapusin mo ang iyong gawain. Sapagkat unique. Nobody does it better than you because that work is designed for you. Pwedeng kopyahin ng iba, but you do better because that design is for you. Mga kapatid, nang nilikha tayo ng Diyos, meron po siyang plano sa atin. Meron ka ring sariling plano.
Sana nga lang magtugma yung plano mo at yung plano niya. Yung plano mo maganda, pero yung plano ng Diyos mas maganda. Isuko mo ang plano mo sa plano ng Diyos, gaganda ang iyong buhay, sapagkat ang ganda ng buhay ay nasa Panginoon. Hallelujah! Amen. In the end, comparing yourself to others is pointless and unwise. God created you uniquely with a purpose. Only you can fulfill, focus on His plan for your life. Mayroong specific na plano ang Diyos para sa iyo. Meron pong design ang Diyos para sa iyo. Then you will discover it and you will see that you are unique and God has a unique purpose for your life. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. The Apostle Paul writes, "We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves," anong sabi ni Paul? They are not wise. Hindi po wise mag-compare. It's absolutely pointless and unwise. Why you compare? Magkaiba kayo. Hindi kayo parehas. Marami kayong pinagkaiba. Tuklasin mo lang ang iyong uniqueness and the unique assignment that God has called you. Do it well, finish well, and you will be happy in this life and in the next life. Can you say amen? Amen. Number 1, speak affirmations over yourself. Number 2, refuse comparisons as you are a unique child of God. Number 3, I'll close with this. Do your task as one approved by God. Write it down. Do your task as one approved by God. Do your task, whatever they may be, with confidence, knowing that you are already approved by God through Christ's finished work. Hindi mo ginagawa ang isang bagay para aprubahan ka ng Diyos. Hindi mo pilit inaabot ang kanyang pamantayan para ma-stamp ka ng approval. Hindi po. Ang iyong approval sa harapan ng Diyos ay hindi mo napremyuhan ng iyong gawa. Ang approval mo sa harapan ng Diyos ay naipagkaloob sa iyo dahil kay Kristo. Dahil ikaw ay na kay Kristo, you are already approved. And from that point, you work and do your task as one already approved by God. You don't strive for approval. You live from it. Let His grace empower you to excel, for in Him you are fully equipped. Hindi niya ipagagawa ang isang bagay sa iyo na hindi kanya in-equip para magawa ito. Nilagay niya ang tamang kaloob. Nilagay niya ang mga tamang tao. Nilagay kanya sa tamang lugar. Hindi aksidente kung saan kayo pinanganak. Maaring iisipin mo, sana ay pinanganak ako sa marangyang pamilya. You may think like that sapagkat naiinggit ka sa mga kaibigan mong well-off. Sana iniisip mo, sana ay pinanganak ako sa Amerika, sa Canada. O sana ay pinanganak ako sa Los Angeles. Or maybe you may think differently. O sana ay pinanganak ako sa mga gusto nyong mga lugar. Pero bakit kayo pinanganak sa Capiz? Hindi para maliitin ang iyong pagkatao, sapagkat may plano ang Diyos sa iyo. Ba't kayo pinanganak sa pamilyang yan? Ba't yan ang naging mga magulang mo? Sana'y pinanganak ako sa mga matatangkad na lahi. Bakit kayo pinanganak?
sa ganyang sukat para maliitin ang iyong pagkatao? Hindi. Sapagkat laging ilagay sa isip, ang mga maliit, ang nakakapuwing sa malaking mata. Never ever underestimate yung mga maliliit. Mga kapatid, may mga bagay na minamaliit ang mundo, itinataas ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Say amen. Our approval before God is not based on our works, but on Christ and His finished work. We do not work to be approved. Rather, we confidently work because we are already approved. Ang ating approval ay hindi premyo ng ating gawa. Ang ating approval ay biyaya na bigay sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, pinaging dapat lang tayo ng kabaitan ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 6. You know this verse. I know you know this verse very well. Ephesians 1:6. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Mga kapatid, the word accepted, you know that, comes from the Greek word charito, blessed and highly favored. Pero isa sa meaning ng charito, bukod sa blessed and highly favored, isa sa meaning ng charito, approve. Approve. Kaya ang senyas ng charito, 2 thumbs up. Approve na approve. Di ba pag tinanong kayo, Sir, approve na ba? Kung hindi ka makapagsalita, ang senyas mo, thumbs up. Walang nagsabing, approve na ba, sir? Wala. Approve na ba, sir? Wala. Kapag sinabing, Sir, Madam, approve na ba? Bigyan ka ng thumbs up. Pero dahil sa hindi lang approve, kundi approve na approve, 2 thumbs up. Kay Kristo, hindi tayo binigyan ng thumbs up. Binigyan tayo ng 2 thumbs up. Approve na approve tayo sa Diyos. Come on, get excited, church. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ibang-iba kaysa narinig niyong sermon ng dating yung mga pastor na ma-approve ka kay Lord dahil sa yung prayer, dahil sa yung service, dahil sa yung offering, dahil sa yung serbisyo, sakripisyo, sa yung pag-aayuno, pagpapahirap sa sarili, at ikaw ay maging approve sa harap ng Diyos. Ang sabi nga ng isang nakausap ko, pag mahirap na mahirap ka daw sa buhay, close kayo ni Lord. Sapagkat yung mga gumiginhawa sa buhay, yung mga umuunlad at yumayaman, sila'y malayo kay Lord. Sabi ko, sinong nagsabi? Yung pastor daw niya. Sa makatwid na niwala siya na pag mahirap, close sila ni Lord. Ang sabi ko sa kanya, bakit ka nagsisikap umunlad? Lalayo ka kay Lord. Bakit 2 ang trabaho mo? Di ba pag nagdadalawang trabaho, ibig sabihin nagsisikap na umunlad. Sabi ko, huwag kang magsikap. Kasi pagka umunlad ka, lalayo ka kay Lord. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo, close kayo ni Lord. Mag-pray ka na lahat ng kahirapan sa buong mundo ay mapasayo na. At pag mahirap na, makikita mo na si Lord. Salamat dahil naliwanagan na tayo ng mensahe ng biyaya na tayo ay tinanggap ng Diyos hindi dahil sa pagpapahirap sa sarili. Anong pinagkaiba nila sa mga Katoliko na nagpipinitensya? Yung pagpapahirap emotionally, pagpapahirap financially, materially, yung iba physically. Ano po ang kanilang purpose? To gain God's approval. Pinipremyohan nila. Kailangan mong pahirapan ng iyong sarili para at the end, matanggap ka ng Diyos. Kahit po sunugin mo ang iyong sarili, hindi ka pwedeng tanggapin ng Diyos hiwalay kay Kristo. Dahil isa lang ang katanggap
tanggap sa Diyos, walang iba kundi ang kanyang anak. Pag ikaw ay nasa kanyang anak, 2 thumbs up ka, tinanggap ka ng Diyos, ikaw ay accepted, ikaw ay approved before God. Shout amen! So bigyan mo ang katabi mo ng 2 thumbs up, sabi mo sa kanya, you are approved. Sa kaliwa, sa kanan naman, you are approved. And everybody say, in Christ I am approved. In Christ I am approved by God. Do you believe that? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Ephesians chapter 2 verse 10 from the New Living Translation, beautifully worded. For we are God's masterpiece. Beautiful. You are God's masterpiece. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Look at the purpose. So we can do the good works He planned for us long ago. Isa po sa mga maling paniniwala ng mga nasa community of grace, di umano, pag nasa biyaya, wala nang gagawin. Nothing could be farther from the truth. Mali po yun. Yun ang dahilan kung bakit naging maanghang sa panlasa ng iba ang mensahe ng biyaya dahil di umano wala nang gagawin. Parang ang grasya ay laban sa gawa. Mali po yun. Ang hindi lang po natin inaayunan ay kapag ang gawa isinama mo sa grasya dahil ang tawag dyan disgrasya. Dahil insulto yan sa tinapos na gawa ni Kristong sapat na at hindi na kailangan dagdagan. Pero ang gawa ay hindi po pandagdag sa grasya. Ang gawa ay resulta ng grasya. Ang gawa po ay resulta ng biyayang iyong natanggap. 1 Corinthians 15:10, I am what I am by the grace of God. The grace of God is not without effect. Paul said, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Mga kapatid, kapag natanggap mo na yung grasya, you are now in a better position to do the work that God has called you to do. Why? Because you are His masterpiece. Meron talagang pinagagawa ang Diyos sa iyo. Kung tenga ka, dapat kang makinig. Kung mata ka, dapat kang tumingin. Kung ikaw ay bibig, dapat kang magsalita. Kung ikaw ay kamay, dapat kang humawak. Kung ikaw ay paa, dapat kang maglakad. Di yata tama kung ang kamay ang naglalakad. Di yata tama na ang mata ang dumidila. Di yata tama ng tenga ang siyang umaamoy. Bawat parte ng katawan ay mayroong gawain. Tayo po'y parte ng katawan ni Kristo. Hanapin natin ang ating parte sa katawan ni Kristo kasi binigyan ka ng kaloob, binigyan ka ng talino, binigyan ka ng galing at husay. Isinama ka niya sa kanyang katawan upang magampanan natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin sa biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and 6. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence, our approval comes from God. You see right there? Our competence or our approval comes from God. Verse 6. He has made us competent. He has made us approved as ministers of the new covenant. Not of the letter, referring to the law, but of the Spirit, referring to grace. Because the Spirit is called the Spirit of grace in Hebrews 10:29. For the letter kills, but the Spirit gives life. Can you say amen? How can you fail? There is no way you can fail. How can you fail when Christ has already won the victory for you?
made you more than a conqueror, included you in his triumphal procession, and the fragrance of his victory fills the air around you. How can you fail? The answer is, there is no way you can fail. Hindi ka pwedeng mabigo sapagkat hindi ka pa nagsisimula. Pinagtagumpayan ka na ni Kristo sapagkat ang kanyang tagumpay ay ibinigay sa iyo. Amen. Hindi ka pwedeng mabigo sapagkat nagsisimula ka sa posisyon ng tagumpay sapagkat dahil kay Kristo, ginawa kang higit pa sa mananagumpay. Inabot ni Kristo ang kanyang tagumpay sa iyo. Siya ang kumuha ng exam para sa iyo. Paano kang babagsak? Perfect! Pasado ka, hindi lang pasado, excellent, dahil si Kristo ang iyong tagumpay. Si Kristo ang iyong tagumpay. How can you fail? Paano kang matatalo kung tapos na ang laban? Inuulit ko, paano kang matatalo kung tapos na ang laban? Tinapos na ni Kristo ang laban sa krus ng Kalbaryo, isinigaw ng Panginoon, "It is finished." Tapos na, talo na ang kaaway, tayo po'y ligtas, tayo'y pinatawad, tayo po'y tumanggap ng grasya ng Panginoon dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. How can you fail? There is no way you can fail. Isinama ka na sa parada ng tagumpay. Paano kang matatalo kung kasama ka na sa victory parade? Paano kang matatalo kung ang amoy mo ay halimuyak ng tagumpay? There is no way you can fail. Huwag mong tignan ang sarili mong talunan. Ang isang pagkakamali ay hindi nagdi-define ng iyong destiny. Maring nagkamali ka, maring nadapa ka, maybe you pushed the wrong button, maybe you made the wrong decision. Maring nagkamali kang ibigin ng maling tao sapagkat naghahanap ka ng pag-ibig. Paalala ko lang sa iyo, kahit na sino ang ibigin mong tao, mabibigo ka palagi sapagkat hindi niya kayang ibigay ang pag-ibig ng Diyos lang ang makapagbibigay ang pag-ibig ng Diyos. Naalala niyo po yung babae doon sa balon ni Jacob na nagkaroon ng 5 asawa. Ang sabi ni Jesus sa kanya, "Babae, bigyan mo ko ng maiinom ng tubig." Sumagot ang babae, "Paanong na ikaw na isang Hudyo ay nakikipag-usap sa akin isang Samaritana? Ang Hudyo at ang mga Samaritano ay hindi nag-uusap." Sumagot si Jesus, "Babae, kung nalalaman mo lang kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw ang hihingi sa akin ng tubig." Wow! Nagulat ang babae. Ang sabi niya, kanina lang humihingi ka ng tubig. Ngayon ako na ang hihingi ng tubig sa iyo. "Woman," Jesus said, "if anyone drinks the water from this well will be thirsty again. But if anyone drinks of the water that I will give him will never be thirsty. Ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw." Sumagot ang babae, "Bigyan mo ko ng tubig na ito para hindi na ako mauhaw." Sumagot si Jesus, "Tawagin mo ang iyong asawa." Napatras ang babae. Ang sabi niya, "Wala akong asawa." Sabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mo dahil ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa." Totoo niyan, nagkaroon ka ng 5 asawa. Pag hindi nagtagpo si Jesus at ang babae, makakasampu pa ito. Bakit?
Meron siyang hinahanap sa una, meron siyang hinahanap sa pangalawa, meron siyang hinahanap sa pangatlo, meron siyang hinahanap sa pang-apat at pang-lima. At pagdating sa pang-lima, hahanap siya ng pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam, pang-sampo. Hindi titigil ang tao sa paghahanap dahil hindi mo matatagpuan ang tunay na pag-ibig sa tao. Ang Diyos lang ang tunay na pag-ibig. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. How can you fail? You cannot fail if you are in the love of God. Because God's love never fails. Can you say amen? Let's see them again. 3 life application. The principle is live from your true identity in Christ. Makikita nyo po ang 3 applications. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Sit-ups 3. Application number 1. Muntik na kayong magkasabay-sabay. Bigyan ko kayo na isa pang pagkakataon. Malakas, sabay-sabay. Lahat. One, two, three. Seek affirmations over yourself. Number 2. Refuse comparisons as you are a unique child of God. Number 3. Do your task as one approved by God. The big idea is in Christ, I am approved by God. Do you like that? Palakpakan natin ang Panginoon. In Christ, I am approved by God. Can you say amen? Sabay-sabay, malakas. Ano ang big idea? Of course, we do not want to end the broadcast without giving you, those of you who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today. Receive Jesus today and be saved. Receive Jesus today and receive God's stamp of approval. Because only in Christ you can find your approval. Hindi yan ibibigay ng tao sa iyo. Inuulit ko, hindi ibibigay yan ng tao sa iyo. Hindi yan ibibigay ng asawa mo, ng magulang mo, ng mga tao sa iyo. Ang makapagbibigay lang sa iyo niyan ay ang Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo. That is why we invite you to receive Jesus today and receive God's approval. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating 2 kamay sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Samahan po natin ang mga nanonood sa broadcast. Sa pamagitan po ng broadcast na ito, sino man at saan man kayo nanonood, this is the time to receive Jesus today. Manalangin tayo. Pikit ang mata. Taas ang kamay, nakayuko ang ulo. Sumunod sa panalangin. Bawat kataga na bibigkasin ko, ariin mong isang personal mong panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Tinataas po namin sila sa iyong harapan na sila ay lumago sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon sa oras na ito, nagagalak at nakikigalak kami sa inyo
Kaya mula sa ikaibuturan ng aming puso, binabati po namin kayo. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. So very happy for all of you. Praise God. Matagal ka nang ipinapanalangin ng magulang mo, ng kaibigan mo. Dumating ka na sa hangganan. Ngayon, niligtas ka na ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Praise God! Praise God! Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Para sa mga nanonood sa broadcast, kunin niyo po ang inyong communion elements and let's do this together. All right, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing isa'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon nang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. All right, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? Christ, I am approved by God. One more time. In Christ, I am approved by God. Are you in Christ? Never ever doubt you are approved by God. All by His grace, for His glory. Everybody say amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving the opportunity for those who are watching this broadcast to bless this ministry. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed
and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito! Charito!